Yeah, mga kasama, magandang umaga po. Ang ating araw ay Lunes. Ating petsa 23. Ating oras alas 11:03 ng umaga. At Tony Ferdi, Mr. Sexapil, Pogi na Macho Panga, Pasyo. Bumabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan kasama si... Miss Juvie de Guzman. Yan, at happy holiday sa inyong lahat at thank you very much. Ako'y nagpamudmud ditong, ito, nakita niyo ba ito? Wala tayong focus no? Yan. Ito, glutathione na sabon mula sa Erase ni Mr. Louie and Nats Gamboa. Nakalagay dito. Kaya sa mga babae lang binibigay ito Ito mo, basahin mo kung ano nakalagay. Opo. Oh, di ba? Ito po ay... ay! Oo, di ba? Ang cute! Oh, diba? Share about with Oh, diba? Attorney Ferdi Tofacio. Hala. Oh, Diba? Whitening, moisturizing, Oh, yan. and antioxidant. Dapat meron ako nito, sir. Ay, bigyan kita bukas. Opo. Kaya lang, sabay tayo maliligo niyan. Ay, Kasi ganun? nakalagay dito, share about Ito, balik na natin kay Yas. Ayos. Anyway, bago tayo magpatuloy, ba't mainit ngayon, Yas? Pampaputi. Pampaputi. Pinag-Amerikanan nyo kami diba? dito bago iniinitan nyo. Napakasama ng ugali nyo. Ang dapat Ayan. ngayon malamig ang simoy ng hangin. Pero ba't mainit ang simoy ng hangin dito? Pero attorney maraming mga kababayan natin ang excited na sa election. Bakit pinag-uusapan daw agad yung election? Di ba nga nagpapaskot? Alam mo naman ng mga Pilipino ang hilig yan basketball, Ayun. beauty pageant, Opo. sabong, at eleksyon. Yan. Ayan. Oo. Speaking of election, ipatiin natin si Congressman Dan Fernandez. Bakit po? Nangunguna na siya Wow! sa kulelat. Ay, Sa, grabe naman. eto, kasi nagkaroon ng isang survey Mm. sa Laguna kung saan may 4 na pangunahing kandidato sa pagkagobernador. Aha. Ang dating Congressman Sol Aragones, kasalukuyang Vice Governor Karen Agapay at kasalukuyang 2nd District Representative Ruth Hernandez. Yes. Oo. Opo. At sa pinaka-letes. Teka, nawala Letes natakot. Nakasama natin si Sol, di ba, sir, sa ano? Yes. Oo. Batangas? Ito kahapon lamang inilabas ang survey. Okay. Okay. Si Sol Aragones ang nangunguna. Of course, hindi pa to sigurado kasi yes. maaga pang masyado, Disyembre lang, Mayo pa. Opo. Halos kalahating taon pa ang eleksyon. Yes. Baka maraming Maraming campaign makasingit. funds. Oo. Lalo na si Dan Fernandez, Delikado. mahilig sa singit yan. Ayun, Oo. delikado pag Ay, for makasingit. United Oo. Ay 40%, rounded off na po ito si Aragones. Ang preference, voter preference. Ibig sabihin, kung ngayon mag-eleksyon, mananalo si Sol Aragones ng 40% ng boto. Sumusunod naman si Vice Governor Agapay na may 27%. Opo. Sumunod si Congresswoman Ruth Hernandez na may 20%. At si Dan Fernandez ay mayroon lamang 13%. Talagang 13 pa. gwardyado mo. Oo, di ba 13, Judas yun, di ba? Oo. Kaya nga malas ang 13 sa mga Bad Kristiyano. number yun Bad number. At ayon sa mga analyst, ang pagbulusok ng preference rating ni Fernandez ay dahil daw sa sunod-sunod nitong atake sa mga Duterte. Sapagkat kung titignan natin ang resulta ng nakaraang eleksyon, yung presidential elections, Opo. ay bulwarte ng mga Duterte ang Laguna. Yan. At yung pananakot at pamimilit sa testigo at pang-aapi sa mga testigo, ito ay nag-backfire. At nagkaroon siya tuloy ng bangsad na attorney Google. Yan. Sikat na. Attorney. Attorney Google. Attorney. Ay, turne. Naging Tama ay turne. Ano yung problema, turne? Ang Google nga Ala? Ang problema, si attorney Google siya, di ba? Opo. Google siya ng Google ng pondo ng bayan sa investigasyon na walang kapararakan. Ayun. Kaya yun, 30%. Okay. O nga, kasi si Dan Fernandez yan, 13%.
Talagang F na, ah. F na. 13%. First. Si Dam Fernandez. Anyway, nako, speaking of budget at election, alam mo, dapat batiin natin Sino po? si Senator Amy Marcos. Ah, yes. Oh, kanina na-interview ni Sir Dennis. Oo nga very interesting kung saan kanyang pinapakisuyuan kasi hindi naman pwedeng utusan, siyempre. Opo. Dahil Pakisuyo. presidente, although ate siya, di ba? Opo, ate. Mas may edad si Manang Amy, ano? Yes po, opo. Kay Manong Bonget. Bongget. Bonget ba, Bonget? Hindi malala, Bonget ba, Bonget? Ah. Parang puwet wag na, Bonget. Sapagkat napakasama daw ng mga probisyon. Yan ang tinalakay na po natin, di ba? Yes, opo. Katulad nung pagtanggal ng prioridad sa edukasyon na ito ay lihis sa nakasaad sa Article 14 ng ating Constitution Okay po. na ito ay dapat ang pinakamataas na budgetary priority, edukasyon. Kasi aanhin mo ang malakas na puwersa ng militar. Aanhin mo ang maraming highway, flood control, lalo na kasi walang silbi naman yung flood control. Opo. O aanhin mo ang maraming isda kung mangmang naman ang iyong mga kababayan. O at yan po ay malaki ng epekto sapagkat, di ba nagtetest kahiya-hiya pong Pilipino, tayong pinakamahina sa math, sa comprehension, yung pag-unawa. Yes. At ang problema, yung mga mahihina sa comprehension ay ang iba po ay naroon sa Quadcom. Hindi yata makaintindi ng sinasabi ng konstitusyon at ng mga desisyon ng ating Korte Suprema. Yan. Anyway, ganito pa. Ito pa na natatawa ko doon sa ginagawa ng iba. Opo. Sinasabi nila, dapat daw ang gawin ng presidente, ayusin yung budget at dagdagan yung sa edukasyon. Yes. Hindi po pwede yun. Sapagkat ang Pangulo po ay Chief Executive. Ang GAA po, as the name states, General Appropriations Act. Batas po yun. Ang gumagawa po noon ay ang mga mambabatas, ang lehislatura. Ang tanging check and balance lamang ng presidente pagdating sa legislation ay, number one, kung ito ay ordinaryong legislation, hindi GAA, pwede niyang i-veto. Ibig sabihin niya, hindi ko gusto itong pinasan yung batas, hindi ko pipirmahan ito. Vetoed. In which case, maglalagay siya ng veto na parang liham, cover. Yes. Ibabalik ngayon sa legislatura. Oy, hindi ko nagustuhan tong batas na ginawa nyo, binivito ko dahil ilagay mo yung mga dahilan kung bakit ito ay vinito mo. Bakit? Baka naman pwede mag-convene yung legislatura at magpasa ng panibagong batas na tatanggalin yung mga objectionable portions na ayaw ng Pangulo. Ayun. In which case, pwede mong ibalik ito sa Pangulo. Sabihin mo, Mr. President, yung mga objectionable portions po, yung mga bahagi na ayaw ninyo, wish ninyo betchikola, ay tinanggal na po namin. Yes. O, baka pwede na po ito, pirmahan nyo na. Yan. Ayaw. Pwede yun. Number one, course of action. Number two, sasabihin ng legislatura kung di hawak ng Pangulo, hawak ng ibang tao. Walang majority ang Pangulo sa legislatura. Hindi pwede. Magboboto kami 2/3, qualified majority. 2/3, hindi lang simple majority kasi ang simple majority 50 plus 1. So halimbawa 200 sila o 101, okay na yon. Ayun. Hindi po 2/3. Ano ba 2/3 ng 6 ng 200? 170 something yon Yung kasi ang 60% ng 160 o 120. Ata, tama ba ako? Mahina ako sa math, kaya nga nagloko, pakitingnan pa sa more than 101, 120 ata, 2/3 2/3. So, i-compute natin mentally, magaling ako dyan, wag na.
masira ulo ko. 85, mga ganon. So, mga, mga 170. Kasi Kasi kung mas 230, malaki. di ba? Teka ha, madali yan eh. Gawin natin yan. Kaya natin yan. Ha? Lagay muna natin sa kalkulador. Ayun. Yan. Calculator. Ayan. Kung halimbawa 200 lang ha, bakit? Wala calendar ang lumabas eh. Ano ba to? Ha? Calendar. Yan. Calculator. Kung times 2 divided by 3, di ba? So kung 200 na lang. 200 times 2 divided by 3 equals 133. 134 kailangan Ayun. para ma-override yung veto. Ibig sabihin, kahit hindi pinirmahan ng presidente, ibinalik sa legislatura ng may veto letter. Sabihin namin, hindi kami sang-ayon sa mga objections mo. Para sa amin, ayos na ayos yung bill na yan. Ayun. Magbotohan tayo, pag naka 100, basta naka 2/3 silang majority, overridden yung veto, magiging batas yun. Ayun. Pero, hindi pa nangyayari ito. Di ba? Kasi nga, ang problema dito sa Pilipinas, yung presidente laging supermajority eh. Wala ritong party principles, yun ang malungkot dito except for a few. Tulad ng PDP laban ni Pangulong Duterte, may plataforma yan. Kaso mo yung iba, sumasali lang para ma-elect pagkatapos inaabandona na. Yun ang sad state ng party politics sa atin eh. Walang prinsipyo involved, ano lang, samantalahan lang, katulad ng ginawa ni Tolentino. O bago aalis, di ba? Pagkatapos pakinabangan yung PDP laban. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala doon sa mga adhikain ng partido. Yan ang problema rito sa Pilipinas. At sad to say, majority ng ating mga politiko ay ganyan. Parang damit lang sa kanila yung partido. Na dapat, kung anong okasyon, yun ang damit. Pinapalitan nila araw-araw yung kanilang suot. Ayun. Pero attorney, pwede ho bang sumingit sa mga ganyan? Alam ba, si Presidente, meron siyang gustong isingit sa instant na veto. Pwede po ba yun? Hindi, yun nga, yung sa letter. Sa letter. Ilalagay niya itong mga portions kung bakit ayaw niya dun sa batas. Ayun, Okay, papaliwanag na lang yun. yun ay ordinaryong legislation. Okay. Ibig sabihin, all or nothing. Okay. Padadala ko yung batas sa Pangulo, titignan niya kung okay sa kanya, pipirmahan niya, he signs it into law. Opo. In which case, it will become law after yung notice. May publication yan eh. In accordance with the law, with the pronouncement of the Supreme Court in Tañada versus Tuvera. Ayun. Hindi pwedeng walang publication. Kasi, di ba, may kasabihang ignorantia legis neminem excusat. Ayun. The ignorance of the law excuses no one. Pero, kung para mabigyan ng due process sa mga mamamayan, nilalathala yan Yes. sa official gazette, sa newspaper of general circulation, chu-chu-chu-chu, yan. Nilalathala yan para mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng mamamayan na mabasa kung ano yung batas. Para hindi mo pwede sabihin, boy, hindi ko alam eh. Ayun. Okay. Halimbawa, merong batas pinasa na pag umutot ka sa publiko, ikaw ikukulong. Oo. Umutot ka. Ganon. Sabi, inaresto ko, bakit? Umutot ka eh. Okay, bawal. Bawal eh. May batas, hindi ko alam. Kung may publication, hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Kasi, after publication, everyone will be charged with constructive knowledge of the law. Ayun. Kaya kinabasa mo kay hindi, since pinablish na namin, kasalanan mo na kung di mo nabasa. Maaring unfair sa iba, pero ganun po yun eh. Okay. Ngayon, dumako tayo dito sa budget. Yes. Na di ba tinalakay natin noon, maraming kapwitan. Apo. Huwag na natin sabihin kung ano kasi baka naman masaktan sila. Charitable tayo, kapwitan na lang. Okay. Anyway, sa GAA ay pwede ang line veto Ayun. o line item veto. Isang linya, isang item, pwede mo sabihin, eto ayoko to. Pero, yung mga hindi vinito, kasi ang GAA, kanyang kakapal pag nakita mo Dami. Di ba yung batas usually, mga ilang pages lang yun eh. Opo. Etong GAA, lahat ng makinarya ng gobyerno hanggang sa liit-liitan, kaduluduluhan, kaliit-liitan na mga gastos, pambili ng sabon, pambili ng walis, Naka-state. pambili ng timba, ng map, nandoon, Okay. Pag sinabi ng president, ayoko nito, tanggalin Okay. ito, hindi apektado yung rest of the bill. You do not have to veto the entire bill para matanggal yung isang item. Ngayon,
Buti nga, alam nyo, minsan maganda may voice of sobriety dyan sa Malacanang eh. May wisdom na katulad ni Executive Secretary Bersamin. Siguro, sinabi niya sa Presidente, Mr. President, alam nyo, ang dami nagre-reklamo, kamoting kahoy yung budget na sinumiti sa inyo. Hindi naman budget ng Pangulo yun eh. Katulad nga na sinabi ko, di ba, in fairness, may hinihingi siya. Opo. Either dinadagdagan pa yung hinihingi niya o minsan binabawasan. Kamoting kahoy, huwag nyo munang pirmahan, tignan nyo muna. Ngayon, ano-ano ang mga pwedeng gawin ng Pangulo, di ba? Mas malaki ang budget ng DPWH kasi siningitan ng dilihensyang flood control projects eh. Ha? Puro flood control, wala naman, giba naman at the slightest flooding. Yeah. Mm. Grabe. At yung flood control na yon na 200 something, almost 300 billion, billion to hindi milyon ang pinag-uusapan dito, billion na. Ang naging resulta noon ay mas malaki ang budget ng DPWH kesa sa education, which is unconstitutional. Patently unconstitutional po yan. Okay. Anong mangyayari? Kung tatanggalin niya yung flood control, ang mangyayari na, makukure na. Ito ipinyo ko lang naman, makukure na yung depekto na mas malaki ang budget. Budget daw, French. Budget. Ng DPWH kesa sa edukasyon, mas lalaki na yung sa edukasyon. Pero, bagamat pwedeng pwedeng magtanggal ang Pangulo, hindi niya pwedeng sabihin, uy, yung 300 billion, lagay natin sa iba. Hindi po niya pwedeng gawin yun. Hindi pwedeng transfer. Oo. Ang pwede lang niya gawin ay i-veto. Okay. Kung gustong transfer, either mag-agawa ng supplemental budget doon or sa savings, sa yung may mga savings yan eh. Yung hindi nagastos, pwedeng ang tawag doon ay i-realignment. I-realign. Ilalagay doon. Katulad niya, no? Di ba? Katulad yan, ang iyayabang natin, di ba? Nagsalita ang Pangulo, we will not give up 1 inch of our sovereignty. Pero yung modernisasyon, yung para makabili tayo ng mga modernong mga armas para sa AFP, from 50 billion, ginawan 35 billion. Dinawasan na naman. Parang sinabi niya, sige, hindi namin i-give up kahit anong teritoryo at pag sumugod kayo sa amin, ha? Kayong mga Chinese kayo, pag sumugod kayo sa Pilipinas, lagot kayo. Titirahin namin kayo ng tirador, sibat, sumpak. Ano yung laruan? Kaya nga ang yabang natin, lalaban tayo. Bago yung budget sa modernization, bababaan mo, yun. Wala. Di batuhin mo, pukulin mo ng tirador. Pili ka ng maraming yung pebbles, yung katulad ng ginagawa sa garden, yung bilog, yung puti, di tiradurin mo. Kawawa naman tayo. Tatawanan tayo na Di pana, yan, marami sa tondo niyan. Kunin mo yung mga taga-tondo, pagpapanain nyo yung mga sundalo ng Chinese pag nag-invade. Kabukan yun. Marami namang pwede, di ba? Opo. Yung yung mga malaki na to, lagyan mo pa ng echas. Grabe. Para magtama sa mukha nila, iyo. Hindi mangyari yan. Talagang kapit ng Panginoon. Paluin natin ng bote ng beer sa ulo. Pagka nag-invade ng Pilipinas. Di ba? May mga Chinese eh. Saka since wala tayong drone, lagyan na lang natin ng kwitis yung mga saranggola, pali natin sa kanila. Grabe naman yung suggestion mo. Oo nga kaya itong mga congressman na to, alam nyo, ngayon, baka natatakot kayo. Paano kung hindi mapirmahan yung budget? January na, tapos na yung budget. Oo nga. Hindi, meron sa Article 14 yata, kung di ako nagkakamali, ng Constitution na kapag hindi na pirmahan yung bagong budget, yung dating budget ang gagamitin. So, ano lang po kayo, relax lang po kayo. Pero, may gamot pa po yan. Kaya pag nakita nyo sina Dan Fernandez, sina Abante, sina Paduano sa kalye, halimbawa sa mall, namamasko, wag nyo sasampalin. Wag. Hahagisan ng bote ng mineral water sa mukha. Wag. Pag nakita nyo po, si Ace Barbers na pababa ng escalator, wag nyo po sisipain, para mahulog. Wag nyo tuduraan sa mukha. Hampasin ng bote, wag naman.
wag. Huwag nyo na lang tingnan. No, ano tayo tayo ay Pasko ngayon yung mga iba nating Yes. mga kaibigang Kristiyano rin. Opo. Oo, goodwill to all men daw. O, sa, Yes, wag niyong sisipain sa Sabi lulod. nga ni- Wag. Wag niyong mumurahin, ha. Wag niyong mumurahin si Dan Fernandez. Tinapay pwede, pati mo ng tinapay para di masakit. Oo, tama mo yung garapon. O, wag yung gagawin yun, wag. Grabe. Hindi ko sinasabi, wag yung sasampalin, ha, susundutin ng barbecue stick yung tenga, wag, ha, wag. Wag. Oo, wag kayong, wag yung sundutin ng bamboo stick yung butas ng puwet, wag yung gagawin yun, ha. Wag naman. Oo, wag naman yung gagawin, ha. Let's be a loving person. Yan. Yeah. Oo, wag niyong kukunin yung sinturon niyo, hahagupitin niyo ng sinturon yung mukha. Wag niyong gagawin yun. Wag. Okay. Oo, okay. Okay. Talagang Anyway, sana po Good. maayos na yung budget test kasi naman akap ng akap Oh, di ba? kaya lang hindi marunong magnegosyo yung mga nakakatanggap, sayang. Paano magninegosyo? Imaasa na lang sa akap. Hindi pwede, parang nagiging busabos lahat ng tao na manlilimos na lang Oo, anyway, sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes Topasyo para mga commercial commercials advertisements, patalastas, paalala, hanap buhay just in news like moment just in at kung ano katsurabahan. Ang oras. Ang oras para natin. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3. Siyata! Yes, Topasyo! Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Pai Manuel, a proud preschool teacher and director for children. Hindi lang to basta product Merong message behind it. And isa sa MX3 na ginawa ni God na way para mas mapalapit tayo sa Kanya. Hi, this is Faith Garcia, triathlete and beauty queen, and this is my MX3 story. Faith, so good to see you again. Let's begin the conversation. Can you share with us how MX3 impacted your life? Ako kasi ate, parang pag may mga endorsements ako, gusto ko talaga yung full trust ko doon sa brand. So MX3 talaga, since 2017 until now, naniniwala ako dito sa product na to. At balita ko, favorite mo ang mangosteen. Any fruit ate, favorite ko, pero isa yung mangosteen talaga sa pinaka gusto kong kainin palagi. Important sa akin talaga na alagaan ko yung sarili ko kasi hindi mo na maiiwasan mapagod kasi busy talaga ang schedules. So, natutulungan talaga ako ng MSC na mabawasan yung stress physically and dahil sa antioxidants na meron siya, malaking tulong siya sa akin. So, kaya ko na-achieve yung mga na-achieve ko, like sa sports in general, dahil sa MSC. Iba yung feeling ko pag nakakapag-take ako ng MSC at hindi. Dahil sa MX3, alaga ka. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating ngayong taon, Hiling namin na inyo pa ring maramdaman ang tunay na diwa ng Pasko. Main Barreto po, Angelo Bainyo. Isang pagbati ng maayos at tamang Pasko at bagong taon sa lahat mula sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam mo bang pwede ka nang magbayad ng iyong tax online? Kahit nasaan ka man at kahit kailan pa yan. Bukod sa mabilis at makakatipid ka ng oras, siguradong safe and secured pa. Step 1. I-search ang www.myeg.ph at gumawa ng account. Step 2. Hanapin ang Government Services tab. Pindutin ang BIR Tax e-payment system at ang Pay Your Taxes Now. Step 3. Sagutan ng mga hinihinging payment details, then click Next. Huwag kalimutang ilagay ang iyong valid email address. Step 4. I-review ang mga detalye at pindutin ang Confirm and Pay. Meron silang dalawang payment options, pwedeng e-wallet o pwede ring credit card. Step 5. Ikaw ay makakatanggap ng email kapag successful na ang iyong pagbayad. O di ba, ilang minuto lang, bayad ka na. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Pagsapit ng
alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Pagsibak kay dating BIFAR Chief Escoto pinanindigan ng Ombudsman. Kuha tayo ng live report mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel? Yes, pinagtibay ng Office of the Ombudsman ang desisyon na nagtatanggal sa serbisyo kay dating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR National Director Demosthenes Escoto dahil sa sinasabing irregularidad sa paggawad ng 2 bilyong pisong kontrata sa Vessel Monitoring System Project noong 2018. Kabilang sa naging kautusan ng Ombudsman ang pagpapatibay sa naunang desisyon na kasuhan sina Escoto, dating Agriculture Undersecretary at BIFAR National Director Eduardo Gongona at British National na si Simon Tucker. Naharap ang tatlo sa 2 bilang ng paglabag sa Section 3 ng Republic Act 309 o 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at isang bilang ng paglabag sa Sections 3 at 3 ng parehong batas sa 8 pahinang joint order na pirmado ni Ombudsman Samuel Martinez. Ibinasura ang musyon ni Escoto na kaya nanatili ang naunang resolusyon at desisyon noong Pebrero 5 ng kasalukuyang taon. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ang ginambanang papel ni Escoto sa pagpapatupad ng planong nagresulta sa pag-award ng kontrata sa United Kingdom-based SRT Marine Systems Solution Limited o SRT UK. Tuluyang sinibak si Escoto matapos mapatunayang guilty sa kasong grade misconduct dahil ito itinalaga ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. si Isidro Belayo Jr. bilang officer in charge ng BIFAR. Matatandaan na nag-ukat ang kaso sa papel ni Escoto bilang chair ng BIFAR Bids and Awards Committee na napatunayan sa mga ebidensya na dawit ito sa matinding irregularidad at kawalan ng pagsasaalang-alang sa interes ng publiko. Natuklasan kasi ng Ombudsman na binigyan ng di makatwirang pagbabor ang SRT France at SRT UK. Kahit na diskwalipikado kasi ang SRT France, pinayagan ito na Escoto na sumali sa bidding at mapapilang sa post-qualification. Pagkamat sila ang kontrata sa SRT France, itinuring ng Ombudsman na labag sa batas at mga panuntunan ang mga aksyon ni Escoto na naging dahilan upang maipasa ang kontrata o maipasa ang kontrata sa SRT UK na nagresulta sa mas mataas na gastusin para sa pamahalaan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may patulakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Maraming salamat, Jopel. Samantala, Russian figure skater Alexander Korovin pinagkalooban ni PBBM ng Filipino citizenship. Detalye na balita, Patrol 13, Gilbert Pertes. Pinagkalooban na ng Filipino citizenship ang Russian figure skater na si Alexander Korovin. Hindi matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na
nagagawad ng Philippine citizenship kay Corovin, kakibat ng lahat ng karapatan, pribilehiyo at prerogatives at mga tungkulin at obligasyon sa ilalim ng saligang batas at mga batas ng Pilipinas. Ang 30 anyos na figure skater ay inaasang isa sa mga magiging pambato ng Pilipinas sa Asian Winter Games sa China sa susunod na taon, gayon din sa 2026 Winter Olympics sa Italy. Patrol 13, Gilbert Perez para sa impilang may Totong Las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Salamat Gilbert at iyan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Oras hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. Oras hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Tamang oras sa buong Pilipinas, alas 11:36 ng umaga. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, yes, yo! Topacio sa oras sa alas 11:37 ng umaga! At syempre po, Attorney Ferdy Topacio kasama si Jumi de Guzman, ang oras po, alas 11:37. Grabe, Pagka gumagana nawawala. alam po tuloy naman mo. Ito, yung naglaro na naman. Oh, anyway, sa aming pagbabalik po ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na pinamagato. Pakita mo, tweet mo, uy. Galing, ang lakas ng lungs niya, no? At unahin natin yung kaibigan natin dito sa PhilHealth na Yes. dumako po rito at bumisita. Oo, unihan na natin yan kasi ninanakawan na nga hindi pa natin babatiin yung mga kawani ng PhilHealth. Ikaw na magbati, ikaw na sa iyo yung pangalan eh. Binabati namin lahat ng mga opisyal ng PhilHealth. Hindi, kanina yung babae.
Si Ma'am si Oo. Ma'am Sheila. Sheila Yan, Banyares si ba? Sheila. Hindi po, Ano taga ang ano siya. pangalan? Nakuha mo Sheila ba? Banyares. Ayun. Fortune Life po yan. Fortune Life pala. Hindi ninanakawan yan. Privado yan eh. Opo, Yung Fortune PhilHealth. Life, Oo, PhilHealth. kawawa. Oo. Saka siyempre, sino pa Kasama niya si papatiin mo? Romel Torno, syempre. Mm. Okay, pagbati na pinapaabot natin kay Darman fans. Yan, salamat po, Captain Rolando Durana. Yan, yung mga Yan. Durana family. Hello din kay MJ. Di ba yung mga Durano naman, di ba? Mga politiko yan eh, Durano. Ay, ano rin po niya, kamag-anak din po. William Maglente and family. Terry Bagalso, nako, sa happy travel sa iyo na. Nasa ano siya ngayon, si Terry. Nasa Korea. Ay, Bon Yan. Payags. Linggoy Alquas, hello kuya. Yan. Hello din kay Ay Senyeres. Salamat po sa inyo. Ay, Hello, magaling ciao yan po. sa IT ha, si Ike Sejeres. Yes po. At hindi lang po yan, Bishop Nilo Tayag, si Albani, Francis Yuseco, Romeo Matunog, yan. Si Atty. Herbacio Jetta, at si Maria Fe Pineda Nicodemus. At syempre, pagbati yung pinapaabot natin kay Atty. McNeil Rante. Oo and naman. company sa inyo pong lahat. Happy holidays. At hindi lang po yan. Hello din kay Boss Edgard and family. Sa inyo pong lahat. Yan. Ay, ayan Mabuhay pa po si kayo. Lilo Tayag, dating nasa communist movement din yan ha, Ay, pero opo. kita mo, Nagbago. nag-farming siya, maraming nakinabang sa kanyang mga ginagawa, Opo. hindi katulad nung isang bishop daw sa Quadcom. Nagbalik loob. Oo, kamote. Oo Karanyaan. nga eh. Saka yung dating Alex Bongcayaw na puro contempt, na mga perwisyo sa lipunan yung mga yan. Anyway, batiin natin ang ating mga Twitter ranters na sina Vic ng Bustos, Yahoy. Nick 1234, Choices, Habits, Attitude, Virgo Lim KPI, Hill Carlos, MFLMM _MD, yan. Ayun. Noel Zaragoza, B42G4G2, Duran, ano ba? Ang haba nito ah. At si Little Boy ay naririto sa ating Twitter. At siyempre po, kasama rin sa ating mga Twitter ranters na hindi na natin na babanggitin ay si EB Hugalbot. Ha? Hugalbot? Oo, Hugalbot ang kanyang mga handle lang naman yan di ba? Oo. At nandito rin si Captain Campilan, Alan Jacob. Yan, Noli Metangere. Yan. Yan si Jessico Macmac, Ryan Lingo, Elon Musk, maskara. Opo. Yan, Dalagang Pilipina, Lady Duterte, ay narito rin. Yan, si Good Government PH. Eto, sinagot niya si Secretary Erbosa sabi ni Secretary Erbosa, magbayad daw yung health benefits ng members at hindi i-invest sa bangko. Gamitin daw lahat. Nakalagay po sa batas talaga yung reserve funds, yung mga surplus, ini-invest po. Okay. Si Lance David at ang mga huling hindi mababanggit ay sina Rigoberto Tiglao, Joseph Di Mapanwa, Pinoy Tapsilog, at si Tiberius. Yan. Konya, nandito rin. At siyempre si Michael Guy, si Rolly Mendetomas, si Cathy Palamos, nanonood po lagi yan. Si Roma Valdez, yan. Nanonood po sa atin yan, si DCA. Raul Villanueva ay palaging nanonood. Siyempre, si Attorney Rui Ronday ay nakikinig din. Si Ramil Oliveros, mga kaibigan natin yan. Siyempre, si Andrew Tan, si William Gatchalian, si Willie King, Alex Cruz, si Louie and Nas Gambawa, thank you very much sa mga padalawang mga goodies. At siyempre po si Katirso Peralta ay Katirso, palagi hello natin. po. Oo, yan. Oo, may padalabang mga words of wisdom si Wala po Katirso. eh, Dapat wala po. lagi natin hinihintay yan. Busy po siya. Alam mo naman maraming inaasikaso, maraming inaalaga ang mga kamag-anak yan. Very altruistic yan at very selfless. Hindi, nakakatuwa. Siya, ang inaalagaan niya, hindi niya kamag-anak ng misis niya. Oo, ganun na rin Ganun yun. talaga. Alam mo naman, ang sense of family nating mga Talagang Pilipino ganun, no? Extended Extended family. family. Pati yung bilas ng pinsan, ng Grabe. byuda, asawa, pamangkin. Opo. Oo, ng bayan.
Pacquiao, o yan kinoconsider na pamilya yan. Oo nga naman. Pero sana, marami yung mga friendship natin, may sakit yung kanilang mga pamilya. Mhm. Pero pagaling kayo, laban lang, laban. Oo naman. Yan, At Kwan, laban lang pagaling laban kayo. lang, opo. Oo. Ano na kayang mangyayari? Oy, yung rally yata ng INC ay nakatakda na bigay na ba sa'yo? Hindi ba? January 13 Tuloy sa ba yun? Luneta. Monday po yun, Lunes. Mm, January 13. ayan. Pero alam natin mapayapa yan dahil pag Oo naman. lahat yan. Unang-una, hindi po tayo hindi na tayo bumabalangkas o tayo ay kumakalaban sa pamahalaan. In fact, Mm, ang rallying po yan ay pagsuporta yes. kay Pangulong Marcos. Marcos, yes. Sapagkat sabi ni Pangulong Marcos, ayaw niyang ma-impeach Ituloy pa. si Vice President Sara. Opo. Yang tinatayuan yan yung tinitindigan yan ni Pangulong Marcos ay ating susuportahan. Yun, ganun Yan. po. Yung po yung totoo, tsaka yung mga nagagalit sa aming... Bakit kayo magagalit? Bait-bait namin. Ang cute pa namin. Hindi, huwag kayong magalit kasi love namin. Love na lang. Oo. Okay. At sa notang yung mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo Topacio. Ating oras, alas 11:45 ng umaga. Yun ang official time. 1, 2, 3. Yeah! Yes, Yes, Yo!